singit lang natin to ngayon, ito yung average velocity at saka instantaneous velocity, pero hindi ito yung sa physics. Ito yung sa calculus. No? Pag sinabi mo sa calculus, yung average velocity, parang gagamitin mo yung difference quotient. Okay, yung difference quotient o yung slope formula. Ang formula ng average velocity is a change in distance traveled over change in time. So, kumbaga sa Tagalog, kung meron kang round trip, back and forth, balikan, yun yung average speed mo with direction sa buong trip na yun. Yun yung average velocity. Kaya gagamitin mo yung slope Parang yun yung slope. Yung change mo is isosubtract mo lang yung final minus initial. Parang ganun lang. And then, ide-divide mo. Final minus initial, then ide-divide mo siya. Yung distance, final distance, yung distance mo, final, then ma-minus mo sa initial, and then, yung final time minus initial time. Parang ganun yung lumalabas. Pero sa instantaneous velocity, okay, yung instantaneous velocity is yung velocity at a certain point in time. Kumbaga yung at a specific second, yun yung velocity niya. So, yun yung instantaneous velocity na makukuha kapag kinuha natin yung first derivative ng function. So, di pa tayo sa kabila. Ayan, ito. Ito pala. Yung nasa baba, inuna ko Average velocity pala yung nasa kabila. So, kunin mo yung second derivative ng 2t cube plus 13t squared. So, yan, yung nasa baba. Yung may prime, yan na yan. So, isa-substitute mo lang yung t o yung time. So, makukuha mo na yung instantaneous velocity. Ito yung relationship ng physics at saka differential calculus. So, kaya nga may subject na analytic geometry with differential calculus na hopefully matakel to. And then, meron din kaming subject na physics. Physics 1 to. Kasi yung physics 2 is, heat and thermodynamics, mga ganun yung physics 2. Pero yung physics 1, ito yung mga kinematic equation. So, yung magandang nalalaman natin. Tapos, ito yung pag-solve naman ng average velocity. Medyo yun na sinasabi ko, hindi ako naging maingat dito. Isa-substitute mo lang pala to dun sa function o dun sa given. Para makuha mo yung given yung t, given yung time. So, isa-substitute mo lang yung 6 o yung given number, yung t dun sa function na given na. Naka-given na yung function, isa-substitute mo lang. Then, gagamitin mo yung slope formula o yung difference quotient. Okay? Kasi ang formula ng average velocity, ayan, yung nasa baba. Yung 2 is yung final, then F is yung 1, then yung sa baba, yung final time niya, tsaka yung initial time. So, yun. So, yun lang po.